morning everyone, or magandang umaga na naman sa inyong lahat. So, ang isi-share ko sa inyo, kasi natutuwa ako itong aking sampalok. Kasi nag-produce na siya ng maraming bulaklak. Kaya syempre, excited tayo. At saka excited din ako nag-share sa inyo itong aking maliit na bonsai garden. Kung anong nandito sa aking bonsai garden. At saka medyo nilagbong-lagbong na gamay itong aking mini forest na bigas bato. Dito naman sa baba, itong mga maliit na bonsai materials ko dito na lang sa baba linagay kasi wala nang mapakatungan. Tapos may cascade bonsai materials ako dito na share ko sa inyo kasi kakagupit lang nito or kakaalot lang. Tapos ayan, makita nyo yung mga buds. So nagsalingsing dayon. So karon or ngayon ang isi-share ko sa inyo is itong hanapan aking Chinese elm. So maraming mga kasama natin na mga bonsai enthusiast na gustong magkaroon ng Chinese elm. So dito sa bahay ang dami dito na sa gilid, kaya lang hindi ko ginawang bonsai kasi ang hirap gawing bonsai. So hindi ako expert, so hindi ako marunong gumawa. So yung isa-isa lang na Chinese elm. Tapos i-share ko rin sa inyo itong Argao Taiwan. As you can see, yung dahon niya kaputi-puti. Yun ang itsura pag walang init. Compared to dito sa kabila, expose siya sa sunlight, napaka-healthy. So ngayon, simulan na ako magtrabaho sa what they call is Chinese elm. So ito na yung Chinese elm ko. Natapos ko na natanggalan ng dahon kasi pag hindi ito tanggalan ng dahon is dry na yung dahon, pangit. So ang Chinese elm maganda lang siya pag may yung bagong salingsing, katulad din ng red ficus. Itong Chinese elm pag luma ng dahon hindi magandang tingnan kasi naka-dry siya, gamala siya, dili siya shiny og dahon. So ang problema lang itong Chinese elm is nahihirapan ako sa pagporma kasi kapareha siya ng yung Alios ba yun or Tianggubat ba yun?
isa yung sanga niya, walang direction kahit saan magpunta. Kaya ang maganda dito pag bago siyang dahon tapos puno dahon, pero pag tignan nyo yung mga direction ng sanga niya, hindi siya magpapangit sa tignan. Kaya ito lang ang isa kong Chinese elm na pinapatuloy sa paggawa, na nahirapan din ako sa paggawa ng forma kasi hinay kaya siya magtubo. Tapos nagka-problema ako kasi nalilito ako paano iporma itong Chinese elm. So sa mga expert, alam na nila paano pagporma nito kasi expert na sila eh. So ako, nag-aral pa lang ako na ma-learn or more experience about bonsai making. So for kaya ito ang mapapakita ko lang sa iyong nagawa ko ng bonsai, pero hindi masyado maganda. So anyway, ang sa akin lang is just to share it lang kung anong ginagawa ko sa bonsai. May mga pangit, may kaunting maganda, may maganda naman din ng kaunti. So for this morning, ito lang share ko sana muna sa inyo itong aking Chinese elm. Tapos yung manok tumitingin sa akin na nakikinig. So itong kunin ko para isali ko sa ending of my video. So itong manok ko is dito siya sa labas kasi wala na may halawang mabutangan. So talisayon, di sa talisayon chicken. So nawala na ko. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo about my Chinese elm bonsai materials na tinatrabaho ko sa ngayon at sa sinishare ko sa inyo. Tinanggalan ko ang dahon, tapos i-update ko kayo kung anong itsura nito pag tapos na magsalingsing na siya. So once again, maraming salamat sa panonood. God bless you all. Have a nice morning ahead of you. Bye bye.